Ano man ang maiisip at paniwalaan ng isipan ng tao, maaari niyang makamtan. Napaisip ka na ba na kung totoo ito, marahil ang tanging dahilan kung bakit nasa pinakamalalim na hukay ka ngayon ay ikaw mismo? Ngunit sandali, hindi ito isang paratang. Sa katunayan, ito ay isang pagpapalaya. Sapagkat kung ikaw mismo ang lumikha ng kulungang mental na iyon, ibig sabihin ay hawak mo rin ang susi upang makalabas, at ipapakita ko sa iyo kung paano. Maaaring nasa ilalim ka ng hukay sa kasalukuyan, subalit nagsisimula ang lahat sa isang tanging pasya. Hindi basta pasya lamang, katulad ng mga pangako na paulit-ulit mong binitiwan sa sarili mo, ngunit hindi tinupad, kundi isang matatag at malinaw na desisyon na hindi na nag-iwan ng puwang upang umatras. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi umaalis sa kinalalagyan nila sapagkat naghihintay sila ng tinatawag na tamang oras. Ngunit tatanungin kita, kailan nga ba dumating ang ganyang perpektong sandali sa iyong buhay? Hindi kailanman. Sapagkat wala talagang umiiral na perpektong pagkakataon. Ang mayroon lamang ay ang mismong sandali kung kailan nagpasya kang tapusin ang lahat at hindi na tanggapin ang pananatili kung nasaan ka. Ilang ulit mo nang sinabi sa sarili, sa darating na Lunes sisimulan ko na, sa susunod na buwan magbabago na ako, kapag nagkaroon na ako ng mas maraming pera, magiging iba na ang lahat. At nang dumating ang Lunes, nang lumipas ang buwan, nang dumating ang pagkakataon na natili ka pa rin bang nakagapos sa parehong mga gawi. Iyan ang patibong ng pagpapaliban. At napakamahal ng kapalit nito, sapagkat bawat araw na lumilipas ay isa ring araw na nawawala mula sa iyong buhay upang baguhin ang iyong realidad. Sabi ni Napoleon Hill, nagsisimula ang bawat tagumpay sa isang desisyon. Napatunayan niya mismo ito. Noong kabataan niya bilang isang mamamahayag, nagkaroon siya ng pagkakataong makapanayam si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan noong kanyang kapanahunan. Sa pulong na iyon, binigyan si Hill ng isang hamon, pag-aralan sa loob ng mahigit 20 taon ang buhay ng mga pinakamatagumpay na tao sa mundo at itala ang mga batas ng tagumpay. Maaari mo bang maisip ang bigat ng gayong pasya? Isang kabataang dukha, walang sapat na mapagkukunan, walang katiyakan, ngunit tinanggap ang isang pangako na tuluyang magpapabago ng direksyon ng kanyang buhay. Maaari sana siyang mag-atubili, maaari sana niyang tanggihan, maaari sana niyang ipaniwala sa sarili na hindi niya ito kakayanin. Ngunit siya ay nagpasya. At ang pasyang iyon ang nagbago sa isang payak na mamamahayag tungo sa pagiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang manunulat sa kasaysayan. Ngayon, tatanungin kita, ilang beses ka nang nag-atubili at hinayaang makawala ang mga pagkakataon sapagkat naghihintay ka pang maging handa? Ang pag-aatubili ang pinakamalaking magnanakaw ng mga pangarap. At ang kakaiba, kahit hindi ka magdesisyon, nagdedesisyon ka na rin, pinipili mong manatili kung nasaan ka, nakababaon sa hukay. Pinatutunayan ito ng mga makabagong pag-aaral. Ayon sa pananaliksik sa pag-ugali ng tao, 72% ng mga taong gumagawa ng resolusyon tuwing bagong taon ay isinusuko ang kanilang mga mithiin sa mga unang linggo pa lamang. Hindi dahil hindi nila ito kaya, kundi dahil hindi pa sila tunay na nagpasya. Nais lamang nila. At ang simpleng pagnanais ay hindi kayang magpatibag ng bundok. Ang nakakayang magpatibag ng bundok ay yaong matibay na desisyon na sinasamahan ng tuloy-tuloy na pagkilos. At kung iniisip mong mapanganib ang magpasya, isipin mo ang panganib ng hindi pagdedesisyon. Ang manatili, ang umasa sa kapalaran, ang patuloy na itulak pasulong ang buhay ng walang direksyon, yan din ay isang desisyon, at iyon mismo ang pasyang nagpapanatili sa libu-libong tao sa pagkakautang, sa pagkabigo, at sa mga trabahong kinamumuhian nila. Ilan na ba ang kilala mong buong buhay ay nagrereklamo, ngunit kailanman ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na wakasan ang lahat at magsimula muli? Totoo, mapanganib ang magdesisyon, ngunit ang hindi magdesisyon ay may kapalit na walang hangganang higit na mabigat. Kapag tunay kang nagpasya, para itong pagsunog ng mga barko sa likuran mo, wala nang balikan, iisa na lamang ang daan, ang sumulong. Doon nagsisimulang dumating ang mga bagong pagkakataon, mga tao at sitwasyon na dati ay tila hindi nakikita. Sa paraang misteryoso, tumutugon ang buhay kapag may tunay na pagpapasya. Kaya gusto kitang tanungin ngayon, anong desisyon ang paulit-ulit mong iniiwasan? Ano ang pagbabagong alam mong kailangan mong gawin, ngunit palaging pinapaliban gamit ang mga dahilan? Maaaring ito'y baguhin ang iyong ugnayan sa pera, maaaring ito'y pangalagaan ang iyong kalusugan, o maaaring ito'y tumigil sa pagtanggap ng mas kaunti kaysa sa nararapat sa iyo sa iyong mga relasyon. Ano man iyon, ang sandali ay ngayon.
Huwag kang maghintay na magbago ang mga kondisyon. Huwag kang umasa na may darating na magliligtas sa'yo. Isipin mo, kung si Napoleon Hill ay naghintay pa ng tamang oras, marahil ay hindi niya naisulat ang aklat na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Kung si Andrew Carnegie ay naghantay ng perpektong pagkakataon, marahil ay hindi niya naitatag ang kanyang kaharian. At kung ikaw ay magpapatuloy pa ring maghintay, saan ka na kaya makakarating pagkalipas ng 5 taon? Ang desisyon ng apoy na nagpapagalaw sa makina ng pagbabago. Kung wala ito, walang mangyayari. Kapag mayroon, lahat ay posible. Kaya pumili ka, at pumili ka ngayon, dahil hindi kusang magbabago ang iyong buhay. At kung nagdadalawang isip ka pa, tandaan mo ito, ang pinakailalim ay ang lugar kung saan mo napagtatanto na wala ng ibang direksyon kundi pa itaas. At ang daang iyon ay nagsisimula sa iyong pasya. Walang dakilang tagumpay ang nagaganap nang hindi dumadaan sa sakit, hirap at pagkadapa. Ang katatagan ay hindi lamang magandang salita para ipakita sa mga tao sa sosyal na media, ito ang puwersang naghihiwalay sa mga taong muling bumabangon mula sa mga taong nananatiling durog. Ang totoo, ang ilalim ay hindi lamang lugar ng pagdurusa, kundi lugar din kung saan mo natutuklasan kung ano ka talaga. Madali ang maniwala sa sarili kapag lahat ay maayos, ngunit ang totoong pagsubok ay dumarating kapag tila wala nang gumagana, kapag ang mga bayarin ay hindi sapat, kapag nararanasan mo ang pagtanggi, kapag ang takot sa pagkabangkarote o sa pag-iisa ay bumibigat sa dibdib. Doon sinusubok ng buhay ang iyong kakayahang magpatuloy. Ilang beses mo na bang naisip sumuko dahil parang wala nang nagiging tama? Halos lahat ng tao ay nakaranas nito. Isang pananaliksik mula sa American Psychological Association ang nagpakita na 71% ng mga tao ang nakaranas ng labis na stress tungkol sa pera hanggang sa punto na inisip nilang isuko ang kanilang mga plano. Ang problema, karamihan niya ay talagang sumusuko. Sumusuko dahil iniisip nilang ang pagkatalo ay katapusan, gayong sa katotohanan, ito ay ensayo lamang para sa tagumpay. Tingnan ang kasaysayan ni Walt Disney. Bago niya naitayo ang imperyo na kilala natin ngayon, dumaan siya sa mga pagkabangkarote, mga pagtanggi at natanggal pa sa trabaho sa isang pahayagan dahil sinabing kulang siya sa pagiging malikhain. Isipin mo kung tinanggap niya ang hatol na iyon. Kung naniwala siyang hindi siya malikhain, kailanman ay hindi makikilala ng mundo si Mickey Mouse, at hindi sana naranasan ng milyon-milyong tao ang mahika na pinili niyang buuin. Ang kaibahan niya ay hindi kapalaran kundi katatagan. Naunawaan niyang bawat pagbagsak ay isa lamang baitang sa hagdang magdadala sa kanya sa tuktok. At dito pumapasok ang pagninilay. Ilang beses mo na bang tinuring ang pagkatalo na huling pahina, gayong maaari pala itong maging isang quit lamang? Isipin ang mga sandaling ang isang hindi ang nagpahinto sa iyo, gayong maaari ka sanang itulak nito upang makahanap ng mas mainam na landas. Ilang pangarap na kaya ang nailibing dahil lamang sa pansamantalang pagkatalo? Naranasan din yon ni Napoleon Hill. Sa panahon ng malaking depresyon, halos nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pag-aari. Maaari sana siyang sumuko, maaari niyang talikuran ang kanyang layunin na magturo ng mga prinsipyo ng tagumpay. Ngunit sa mismong yugto ng sakit at pagkawala na yon, isinulat niya ang aklat na Mag-isip at Yumaman, isang obra na nagbago ng buhay ng milyon-milyong tao. Ginawa niyang gasolina ang kanyang paghihirap. Ang pagkabigong iyon ay hindi naging wakas, kundi naging simula ng kanyang pinakamahalagang ambag sa mundo. At narito ang damdamin ng kwentong ito, ang dalamhati ng pagkawala ay nagbago tungo sa inspirasyon upang lumikha ng isang bagay na walang hanggan. Ang katatagan ay parang kalamnan, lumalakas lamang ito kapag nasusubok. Kapag tumatakas ka sa sakit, kapag iniiwasan mo ang mga kahirapan, iniiwasan mo rin ang pagkakataong lumago. Bawat hadlang ay gaya ng mabigat na pagsasanay, masakit sa sandaling iyon, ngunit tagapagpatibay sa mahabang panahon. At kung mas matindi ang presyon, mas dakila ang pagbabagong maaaring maganap. Kaya huminto ka at magmuni-muni, baka ang tinatawag mong kamalasan, pagkatalo, o pasanin ay siya mismong pagsubok na kailangan mong mapagtagumpayan upang makamit ang buhay na iyong minimithi. Baka ang matigas na panahong ito ang mismong lupang mataba kung saan hinuhubog ang iyong pinakamatatag na bersyon. Ang katatagan ay hindi nag-aalis ng takot, ngunit binabago ang kahulugan nito. Sa halip na maging pabigat na pumipigil, ito'y nagiging focus. Sa halip na maging tinig na nagsasabing sumuko ka na, nagiging paalala ito na nasa tamang landas ka, dahil walang nakararanas ng paglaban kung hindi umaabante. Kaya kung ngayon ay pakiramdam mo'y nasa pinakamalalim na hukay ka,
tandaan mo na hindi iyon ang katapusan ng iyong kwento. Ang ilalim ng hukay ay hindi sementeryo ng mga pangarap, ito ay larangan ng pagsasanay para sa katatagan. At kung pipiliin mong hindi sumuko, kung magpapasya kang bumangon ng isang beses na higit kaysa sa bilang ng iyong pagbagsak, tiyak na lalabas kang mas malakas, mas handa, at mas gising sa iyong tunay na kapangyarihan. Ang pagkabigo ay winawasak lamang ang mga taong tinatanggap ang pagkatalo bilang hatol na pangwakas. Ngunit para sa mga bumabangon, ito ay patunay lamang na malapit na ang tagumpay. Kung mayroong isang tahimik na kaaway na higit na sumisira ng mga pangarap kaysa sa anumang krisis, kawalan ng trabaho, o kakulangan ng pagkakataon, ang kaaway na iyon ay ang kawalan ng paniniwala sa sarili. Maaaring mayroon kang talento, maaaring may mahuhusay kang ideya, maaari ka pang magkaroon ng mga mapagkukunan na magagamit, ngunit kung hindi mo pinahahalagahan ang sarili mong kakayahan, mawawalan ng saysay ang lahat ng iyon. Para itong pagmamaneho ng kotse na may nakataas na handbrake, pinipindot mo ang silinyador, gumagawa ng ingay, nauubos ang lakas, ngunit hindi ka umaandar. Ilang beses mo na bang naisip, hindi ito para sa akin? Marahil nang humarap ka sa isang pagkakataon sa trabaho na tila masyadong mataas para sa iyong karanasan, o sa isang proyektong tila masyadong malaki para sa iyong kakayahan. Ang munting pariralang ito, na paulit-ulit na inuusal ng milyon-milyong tao, ay nagsasara ng mga pinto bago pa man ito mabuksan. Hindi ang kakulangan ng pagkakataon ang totoong humahadlang sa nakararami, kundi ang kakulangan ng paniniwala sa sarili. Maagang naunawaan ito ni Napoleon Hill. Lumaki siya sa isang mahirap na lugar, walang gaanong inaasahan sa hinaharap, ngunit naniwala siyang maaari siyang maging isang manunulat na makaapekto sa mundo. At kahit noong tinatanggihan siya, kahit noong dumaan siya sa matinding problemang pinansyal, patuloy niyang pinapanday ang paniniwalang iyon. Hindi ibig sabihin na wala siyang alinlangan o takot, kundi hindi niya hinayaang higitan ng mga damdaming iyon ang kanyang pananampalataya sa sarili. Ang paniniwalang iyon ang naging gasolina niya upang magpatuloy sa pagsusulat, sa pakikipanayam sa mga dakilang tao, at sa huli. Naiwan ng isang pamana na tumawid sa iba't ibang henerasyon. Kinukumpirma ng agham ang kahalagahan ng paniniwalang ito. May mga pananaliksik mula sa Universidad ng Stanford na nagpapakita na ang mga taong may kaisipan ng paglago, ibig sabihin yaong naniniwala na kaya nilang magbago at matuto, ay may 34% mas mataas na posibilidad na maabot ang kanilang mga layunin kumpara sa mga taong naniniwala na sila ay nakakulong sa kanilang mga limitasyon. Ibig sabihin, ang paniniwala sa sarili ay hindi lamang isang positibong kaisipan, kundi isang napatunayan na estratehiya upang dagdagan ang pagkakataon ng tagumpay. Ngunit ang paniniwala sa sarili ay hindi isang mahiwagang formula, kundi isang araw-araw na pagsasanay. Isipin mong tumingin sa salamin at sa halip na makita ang iyong mga kakulangan, ay makita ang iyong kakayahan. Ilang beses mo bang pinaalala sa iyong sarili ang iyong mga kalakasan? Kadalasan, inuulit ng tao ang mga puna, inaalala ang mga pagkakamali at muling binubuhay ang mga kabiguan na lumilikha ng isang marupok at walang tiwalang pagkakakilanlan. Subalit ang pagkakakilanlan ay isang pagpili. Maaari mong pasiyahan na palakasin, araw matapos araw, ang larawan ng isang taong may kakayahan, matatag at karapat-dapat sa mga tagumpay. Isipin mo kung ilang mga alagad ng sining, negosyante at manlalaro ang binaliwala bago sila nakilala. Ang nagpursigi sa kanila ay ang panloob na paniniwalang ito. Nagpatuloy sila kahit noong wala nang naniniwala sa kanila. At ang tanong ay, kung nagawa nila, bakit hindi mo rin magagawa? Ang labis na sariling batikos ay isang hindi nakikitang kulungan. Ilang pagkakataon na ba ang pinalampas mo dahil kumbinsido kang hindi ka pahanda? Ilang proyekto na ang nanatiling nakatago dahil ang tinig sa loob mo ay nagsasabing hindi ka sapat? Ang totoo, wala ni isa ang talagang nakadarama ng ganap na kahandaan. Hindi hinihintay ng mundo ang kasakdalan. Ang mundo ay tumutugon sa tiwala. At iyon ang pangunahing susi, ang pagtitiwala sa sarili ay hindi kapalaluan, hindi ibig sabihin na isipin mong mas magaling ka kaysa iba. Ang ibig sabihin nito ay ihanay ang iyong pananaw sa sarili sa tunay mong kakayahan. Ibig sabihin nito ay bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong sumubok, magkamali, matuto at lumago. At ito ang humihiwalay sa mga nakatutupad mula sa mga nananatiling nangangarap lamang. Kung ikaw ngayon ay nasa pinakamababang punto ng iyong buhay, ang unang hakbang upang makaalis ay baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili. Simulan mong sabihin sa iyong sarili, kaya ko, karapat-dapat ako, magtatagumpay ako.
Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga panghihikayat, kundi mga binhi. At tulad ng anumang binhi, kailangan itong diligan ng tuloy-tuloy hanggang sa maging matibay na mga ugat. Hindi hinihintay ng mundo ang perpektong bersyon mo. Hinihintay ng mundo ang bersyon na naniniwalang kaya niyang magsimula kahit may takot. At sa sandaling piliin mong tunay na maniwala sa iyong halaga, magsisimulang magkaayos ang lahat sa iyong paligid. Sapagkat kapag binago mo ang iyong paraan ng pagtingin sa sarili, nagbabago rin ang paraan ng tingin ng iba sa iyo. Manalig ka sa iyong sarili, kahit pa wala ng ibang naniniwala. Dahil sa huli, ang tanging tinig na makapaghahatid sa iyo palabas ng pinakamababang hukay ay iyo. May isang hindi nakikitang puwersa na naghihiwalay sa mga taong nakakamit ng pambihirang resulta mula sa mga taong basta na lamang inaanod ng buhay, at ang puwersang ito ay tinatawag na tiyak na layunin. Kapag walang malinaw na layunin, ang buhay ay nagiging parang bangkang walang timon, anumang ihip ng hangin ay nagtutulak, anumang tukso ay tila landas, at sa huli, ang tao ay naliligaw sa dagat ng mga gawain na hindi naman talaga naghahatid sa kahit anong patutunguhan. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na abala ka ng abala sa lahat ng oras, ngunit kapag lumingon ka ay mapapansin mong wala ka namang tunay na naisulong na bagay na mahalaga? Nangyayari ito dahil walang malinaw na direksyon. Ang pagkakaroon ng tiyak na layunin ay parang may dalang panloob na kumpas. Ito ang nagbibigay ng gabay kung saan ka patutungo, kahit na magulo ang lahat ng nasa paligid. Mag-isip ka sandali, ilang beses ka na bang nagsabi ng sa mga bagay na hindi mo gusto, dahil lamang hindi ka sigurado kung ano ba talaga ang nais mong makamit sa iyong buhay? Ang bawat na iyon ay kumukuha ng bahagi ng iyong lakas, nagpapabigat sa iyo at lumilikha ng ilusyon ng pag-unlad, kahit na ang totoo ay paikot-ikot ka lamang ng walang direksyon. Madalas ipinaalala ni Napoleon Hill na lahat ng taong matagumpay na kanyang nakapanayam ay may tiyak na layunin sa kanilang buhay. Sina Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, lahat sila ay malinaw na alam kung ano ang kanilang gustong likhain bago pa man nila magkaroon ng sapat na yaman o kakayahan para rito. At si Hill, na nainspirasyon sa kanila, ay isinabuhay din ang prinsipyong ito. Hindi nagkataon na nang tanggapin niya ang hamon ni Andrew Carnegie na magsaliksik sa loob ng 20 taon tungkol sa mga pinakamatalinong tao ng kanyang panahon, ginawa niya itong kanyang misyon sa buhay. Hindi lamang ito isang proyekto, kundi isang layunin na magsisilbing gabay sa bawat desisyon na kanyang gagawin mula noon. Isang makapangyarihang halimbawa rin ang kwento ni Steve Jobs. Habang tinitingnan ng mundo noon ang mga computer bilang malamig na makina na para lamang sa ilan, si Jobs ay may malinaw na hangarin, mailagay ang isang personal na computer sa bawat tahanan, gawing abot kamay ang teknolohiya at kahit pa maging isang uri ng sining. Ang malinaw na pananaw na ito ang nagsilbing salaan ng bawat desisyon niya. Tinatanggihan niya ang mga ideya na hindi tugma sa layuning iyon. Nang muntik nang mabangkarote ang Apple, ang malinaw na layunin na iyon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas upang makabangon. Hindi lamang dahil sa kanyang teknikal na galing, kundi sa lubos na kaliwanagan kung saan siya patutungo. Maaaring itanong mo ngayon, paano kung hindi ko pa alam ang tunay kong layunin? Ang katotohanan ay maraming tao ang hindi nakakaalam dahil hindi pa nila kailanman isinulat ng malinaw kung ano talaga ang gusto nila. Bitbit nila ang malalabong pagnanais gaya ng, gusto kong maging masaya, gusto kong magkaroon ng pera, gusto kong magtagumpay. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng kaligayahan para sa iyo? Ano ang tunay na tagumpay ayon sa iyong pananaw? Para saan ang pera? Hindi pwedeng manatiling mababaw ang mga sagot dito. Habang mas nagiging tiyak ka, mas malakas ang enerhiyang umaakit sa iyo upang makamtan ang iyong minimithi. Ngayon, isipin mo ito, kung dala-dala mo araw-araw ang isang malinaw na pahayag tungkol sa iyong layunin, ilang maling desisyon ang maiiwasan mo? Ilang tukso at sagabal ang matatanggal mo? Ilang beses kang magkakaroon ng tapang upang magsabi ng hindi? Ang ganitong kaliwanagan ay nagbibigay ng kalayaan. Kung wala kang layunin, nakakapagod ang bawat pagsisikap. Ngunit kung may malinaw kang layunin, kahit ang sakripisyo ay nagkakaroon ng saysay. At ang pinakamahalagang katotohanan, hindi hintayin ng buhay na basta mo na lang matuklasan ang iyong layunin. Kailangan mong magpasya. Kailangan mong ideklara sa iyong sarili, ito ang gusto ko, ito ang aking bubuin. Walang saysay kung sa ngayon ay wala ka pang sapat na yaman o tila imposibleng makamtan ang nais mo. Ang imposible ay isang bagay lamang na hindi pa nasusubukan ng taong may kaliwanagan at matinding determinasyon. Kapag malinaw na naitakda mo ang iyong layunin, magsisimulang magbago ang takbo ng mundo sa paligid mo.
Lalapit ang mga tao, lilitaw ang mga pagkakataon, dadami ang iyong lakas. Ngunit kung wala kang kaliwanagan, ang mundo ang magpapasya para sa iyo. At doon ka mabubuhay sa pangarap ng iba, tatanggap ng tira-tira, at magpapatuloy lamang sa pamumuhay sa halip na tunay na mabuhay. Kaya itanong mo sa iyong sarili ngayon, ano ang iyong hilaga? Ano ang dahilan na magpapatayo sa iyo tuwing umaga, kahit pagod ka, kahit walang naniniwala sa iyo? Kapag natagpuan mo ang sagot, ingatan mo ito, isulat mo, at gawin mong ilaw na gagabay sa lahat ng iyong hakbang. Ulitin araw-araw, gawin itong parang salaan para sa bawat desisyon. Sapagkat ang taong nabubuhay na may layunin ay hindi umiikot lamang ng walang patutunguhan, kundi lumilikha ng pamana. Ang alab ng damdamin ang siyang apoy na nagpapanatili sa ilaw kahit na tila babalot ng dilim ang lahat. Kapag wala nito, ang anumang paglalakbay ay nagiging masyadong mabigat, paulit-ulit, at halos hindi na matiis. Ilang tao ang kilala mo na ginugugol ang maraming taon sa mga trabaho na hindi nila tinitiis, binibilang ang bawat minuto hanggang sumapit ang katapusan ng linggo o ang bakasyon, para lamang makaramdam ng kaunting ginhawa. Iyan ay parang mabuhay ng nakaprograma, isang pag-iral na walang tunay na buhay. Ang pagkawala ng alab ng damdamin ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaramdam ng malalim na kawalan, kahit pa sa paningin ng iba ay mayroon na silang lahat, sweldo, katiyakan, at kahit ilang uri ng pagkilala. Ngunit sa kaibuturan, kulang ang ningning sa mga mata, kulang ang lakas na nagbibigay sigla para bumangon mula sa kama ng may kasabikan. Ang damdamin ng alab ay hindi lamang dagdag, ito ang nagbabago ng trabaho tungo sa misyon, ng paghihirap tungo sa kasiyahan, at ng balakid tungo sa gasolina ng pagpupunyagi. Pinatutunayan ito ng agham. Isang pananaliksik na isinagawa ng Gallup ang nagpakita na 85% ng mga tao sa buong mundo ay hindi tunay na naakit sa kanilang ginagawa sa propesyon. Ang ibig sabihin nito ay karamihan ng mga tao ay basta na lamang nabubuhay upang makatawid at hindi talaga nabubuhay ng buong sigla. Ngayon, pag-isipan mo, paano makakamtan ng isang tao ang pambihirang resulta kung wala siyang kasiyahan sa mismong proseso? At ngayon, ikaw naman. Ano ang nagpapakilig sa iyong kalooban? Ano ang kaya mong gawin ng buong sigasig kahit walang agarang pagkilala? Anong mga gawain ang nakakapagpalipas ng oras nang hindi mo man lang namamalayan? Iyan ang mga bakas ng tunay mong alab. At kung hindi mo pa natatagpuan, tingnan ang mga bagay na lubos kang nababagabag, ang mga bagay na labis kang naantig, ang mga sitwasyong pumupukaw ng galit o kasiglahan sa iyo. Kadalasan, ang alab ng damdamin ay nakatago roon mismo sa mga matitinding damdamin iyan. At heto ang isang mahalagang punto, ang iyong alab ang maaaring maging kakaibang sagot na kailangan ng mundo. Ilang kamangha-manghang proyekto ang hindi kailanman na isakatuparan dahil hindi inilagak ng may akda ang kanyang puso rito. At ilang dakilang kilusan ang isinilang dahil may isang taong nagpasyang sundin ang kanyang minamahal, kahit na walang naniniwala. Ang mga taong nabubuhay na may alab ng damdamin ay nakakapagbigay inspirasyon sa iba, at ito'y lumilikha ng isang makapangyarihang siklo ng pagbabago. Kaya nais kitang hamunin. Sa darating na mga araw, simulan mong obserbahan ang iyong araw-araw at alamin ang mga sandali kung kailan tumataas ang iyong enerhiya. Tuklasin kung ano talaga ang nagbibigay sa iyo ng sigla. Maaaring ito'y pagtulong sa iba, paglikha ng bago, pagtuturo, pagbuo ng isang bagay, paglutas ng suliranin, hindi mahalaga. Ngunit kapag natagpuan mo ang puntong iyon, huwag itong ipagwalang bahala. Pangalagaan mo. Patibayin mo. Gawin itong gawain sa bawat araw. Sapagkat ang buhay ay napakaiksi upang gugulin ng walang alab ng damdamin. At narito ka hindi lamang para makaligtas, kundi upang mag-iwan ng tatak. At magagawa mo lamang ito kapag natuklasan mo at isinasabuhay ng buong sigla ang bagay na nagpapaliyab ng apoy sa iyong kalooban. Sapagkat ang alab ng damdamin ay ganoon mismo, ang gasolina na nagbabago ng iyong buhay tungo sa isang kwentong karapat-dapat alalahanin. Nagsisimula ang pagbabago sa loob mo, sa mismong sandali na pinili mong hawakan ang direksyon at ihanay ang iyong buhay sa mas mataas na layunin. Iyan ang tunay na punto ng pagbabago, sapagkat kapag ang iyong isipan ay nagbago, lahat ng nasa paligid mo ay kusang nagsisimula ring magbago. At ngayon, upang hindi ka tumigil dito at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay, ang susunod na video na lumilitaw sa iyong harapan ang tutulong sa iyo na makaakyat ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan, upang maging 1% na mas mabuti kaysa sa kung sino ka ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito at aabangan kita sa susunod na video.